Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po guys ay magluluto tayo ng atsara. So dahil nga po mayroon po kaming tanim na atsara sa likod at madalas umulan, nabulok po yung papaya namin sa likod at may mga bunga na po siya na medyo maliliit pa naman, hindi pa naman kalakihan. So kailangan natin ay ma-survive natin yung papaya. So, ang ginawa ko guys ay kinuha ko po yung mga bunga at kinayod ko siya at ngayon po ay gagawin natin siyang atsara po. So, marami ito guys, medyo siguro mga 6 na piraso ito. Pagtsatsagaan natin tong gadgarin guys kasi sayang pag binili mo to sa palengke medyo mahal ang ang papaya sa ngayon kasi nga madalas magbagyo. So ayan, patapos na tayo. Ito na yung last na gagadgarin natin at ang gagawin natin yan, next na procedure natin ay yung pagpipiga at saka yung paghugas niyan para hindi po siya makati. So ayan guys, ito yung ating papayang ginadgad, tapos na. Hugasan muna natin siya para matanggal yung dumi at syempre para hindi siya makate. So 'di ba? Para hindi siya masyadong maamoy yung papaya. So ngayon ang gagawin natin ay pipigain natin siya. Pipigain natin siya ng pipigain, hugasan para matanggal yung amoy ng papaya. So napakasarap guys gumawa ng atsara, lalo pag ikaw mismo ang gagawa kasi kumbaga may puso, 'di ba? So bali pangalawang hugas na natin yung ating papaya. Kailangan natin hugasan para matanggal yung amoy ba ng papaya kasi pag hindi mo 'to hinugasan, amoy na pa rin yung papaya. So ayan, ginamitan ko ito ng yung sa panggadgad ng keso. Ito yung ginamit ko para medyo talaga pinong-pino siya. So ayan, kailangan natin salain para makuha natin yung ibang maliliit para hindi masayang, 'di ba? So ayan, tapos na tayo. Dito proceed na tayo sa pag-aayos ng ingredients natin. So isang buong bawang, isang buong ulo ng bawang ang ating gagamitin dito at mayroon tayong bell pepper, carrots, luya at sibuyas. At mayroon din tayong paminta dyan, mamaya lalagyan natin yan. At wala lang po ako talaga ng pasas. Sayang naman. Kasi po pandagdag din po yun sa ating gagawin na atsara. So napakasarap guys ng atsara ito. Alam ko guys na magugustuhan nyo kung kayo po ay gagawin mismo ng inyong mga sariling version nyo ng atsara nyo. So ito ay napakasimple lang dahil pambahay lang naman to at hindi natin ito ibebenta kasi sayang kasi minsan bumibili ako ng manok na ang tawag dito yung inihaw tawag dito o yung chicken inasal. Ang ginagawa ko, bumibili talaga ako ng atsara para pang alis ng umay. Pero sa ngayon guys, yan ay gagawa tayo ng sarili nating version ng ating tawag dito atsara. So ayan, medyo wag nating tatadtarin yung ating atsara. Ay tawag dito yung bawang. Then ganito lang siya, hihiwain lang natin para maluluto naman siya guys pagka nilagay natin sa kumukulong suka. So ayan, ito guys, magpapakulo na tayo ng suka sa isang casserole. Pakuluan natin yung suka na wala nang tansyahan kung ilan, basta alam mo na kung gaano karami yung papaya. Alam mo na din kung ilan ang ilalagay mong suka. So ang ginamit ko dito ay white na suka. So kaya naman yung ibang nagagawa ng atsara nagpupula kasi yung iba ginagawa nila yung atsarang sukang pula, sukang paumbong or kaya
Kaya naman niya pumupula dahil nga sa asukal na pulang nilalagay ng iba. So, makikita nyo kung gaano siya kaganda at kabilis gawin. So, ito na guys, ayusin muna natin yung ating papaya sa isang lalagyan. Kailangan hiwa-hiwala siya. Pantay-pantay yung paglalagay natin ng papaya para pantay-pantay din po yung suka na ilalagay natin dyan para sabay-sabay pong maluluto yung papaya sa paglagay natin ng ating mixture, 'di ba? So para walang lamangan, kung lahat-lahat, 'di ba? Kumbaga. So ito na nga guys, kumukulo na yung ating suka. And pag kumulo na 'yan, ilalagay na natin itong mga ingredients natin. So kailangan medyo maluto natin ng kaunti yung ating mga ingredients. Huwag nating ilalagay ng hilaw sa ating atsara para hindi naman masira yung ating atsarang gagawin, para may long life, kumbaga, para pag nilagay natin sa ref ay matagal siya sa ref nating makakain at mapapakinabangan. So ayan na nga, nilagay ko na yung mga ingredients natin. So maglalagay tayo dito ng pamintang buo. Ayan, damihan nyo na para hindi sayang, 'di ba? So, mas masarap din may paminta. Kasi alam nyo, may mga benefits din tayo nakukuha sa paminta. 'Di ba? Naglagay tayo ng asukal. So, yung 1/4 ko guys ay siguro 1/4 yung tinira ko sa 1/4 na kilong asukal. At nilagay natin dito ay brown sugar para pagpula yung ating suka. Hindi katulad kanina na puti, 'di ba? Yung kulay ng suka natin. So ngayon, magiging pula na siya dahil nilagyan natin siya ng brown sugar. So ayan, makikita natin yung resulta ng ating ginawang mixture para sa ating ginagawang atsara. So ayan. Napakasarap guys na ikaw mismo ang gagawa ng version mo, 'di ba? So, matututo kang gumawa ng pwede mo ito guys na pang-business kung marami kang nagayat na o na gadgad na tawag dito, papaya. Pwede mo itong pang-business guys. Bili ka lang ng mga garapon na pwede mong paglagakan siya, paglalagyan niya. Then, maglagay ka ng label at yung pangalan ng iyong channel or pangalan ng iyong business. Yun ang pwede mong ilagay dyan. So, ito luto na yung ating mixture. Ililipat na natin ito doon sa papayang inayos natin kanina. Ayan. So, tinikman ko na din siya at matamis na siya. Ang sarap na. So, pwede mo na siyang inumin. Kung alam nyo guys, tinikman ko siya talaga. Napakasarap. Bangon ng kanyang pagkakagawa. At kumbaga kompleto Ricardo, wala lang talaga siyang pasas. So ayan, yun ang kulang natin. Pero hindi kakulangan ang pasas para hindi tayo makagawa ng sarili nating version ng ating atsara. So ito guys ay pinakukulaan ko pa ulit ng konti. Then tikim lang ng tikim si ating para masigurado natin na masarap at kompleto ang timpla ng ating ginagawang atsara. So ngayon, ilalagay na natin yung ating mixture dito sa papayang inayos natin. Pinatag natin yung ating papaya. So eksakto lang guys yung ating ginawang mixture para sa ating papaya, para sa ating atsara. So ayan, nakita nyo naman guys, flat, 'di ba? Kung ano yung dami ng papaya, ganun din yung dami ng ating ginawang mixture para sa ating atsara. Diba? Tansyado guys, alam niyo na kung pag kayo po ay marunong magluto, kahit ano pong sukat ng inyong mga ginagawang pagsukat sa pagtimpla, pag kayo po ay marunong magluto, talagang magagawa nyo ng maayos yung inyong atsara. So ayan guys, malapit na tayong matapos at tikiman na guys. And
Ilalagay ko to sa garapon and pamimigay ko din yung iba sa aking mga sister-in-law para makatikim sila ng atsarang ginawa ko. So, ito guys, salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe sa aking channel at sana po suportahan niyo po ang aking channel, Janet's Official Vlog. Salamat!